Biro, no? Hindi biro na i-intro tayo sa napaka-energetic, sa napaka-hot na host natin ngayon, di ba? So, at the same time, no, ano naman, kumbaga napakilala naman tayo ng ano, ng lubusan. So, wala na tayong ipapakilala pa, di ba? So, ano ba yung gagawin natin ngayon? Yan. So, ready na ba? Ano mga sa mga ano nakikita ko kasi lahat ng mga ano dito participants, okay? Dami kong monitor dito. Nakikita ko yung mga participants dito kung nakasimangot ba, yan, naka-off camera ba, ayan, inaantok ba. Actually, kanina galing pa kami sa office ng Santa Rosa no, umattend ng event. Okay? Kasi merong pong event ang ating company. So, yung company nagpadala ng training team para sa pinag-training po yung ano natin, yung taga Santa Rosa. Napaka-bless natin kasi ano po tayo, pinuntahan po tayo, binabaan po tayo dito sa Santa Rosa, Laguna para i-training or ano ng event. Okay, so yan. So ready, I think ready na to. So hindi ko na patatagalin pa no. Mag-share screen ako para at least naman na alam nyo kung ano yung training ngayon kasi training po ito. Meron bang mga bago, mga hindi member? Sige nga, paki-type ng number one, baka may hindi member dyan. So, kasi itong training na to exclusive po para sa mga member, pero kung nandyan ka na, so huwag ka nang umalis, no? Pwede naman kahit baguhan para at least aware ka din, no? So, ayan. So, mag-share screen muna tayo. Yan, wait lang ha. So, taga saang bansa ka po? Kayong lahat dito, ano yung bansa ng kung nasaan kayo, i-type nyo dyan, i-type nyo kung saang bansa para alam ko din na umaabot ba tayo sa ibang ibayo ng mundo, ibayo ng ano, diba? Iba't ibang bansa na yung narating ng ating Zoom ngayon. So siguro naman, ano no, umabot tayo sa iba't ibang bansa. Yan. Oh, ayan, nakikita na. So klaro. So klaro yung ano natin, yung share screen. Yan, so grabe, pang Bicol, Abu Dhabi, yan, grabe, Saudi, watching from Saudi, Marifi, yan, grabe no. So iba't ibang bansa nga ang meron nandito. So sa lahat ng mga full-timers, siyempre maka-open camera ka, at siyempre isusulat mo yung mga natutunan mo or pwede mong isulat lahat kasi iba-iba naman yung speaker, 'di ba? Iba-iba kung naka-attend ka dating ano nung nakaraan na itong topic na to, itong training na to, naka-attend ka. So iba-iba yung nagti-training. So ibig sabihin, iba-iba yung masabi din, hindi pare-pareho talaga, no? So ayan, my name is Michael Papa. Ayan, former tricycle driver. Tama po yung sinabi ng ating malupit na host is uh, long years, 10 years, long years talaga, no? So, grabe, ang tagal na nun. So, isang dekada nun. Grabe, no? So, aside that, ano, hindi lang pagiging tricycle driver yung nagiging background ko, kundi nagiging empleyado din ako, nasa 14 years din. So, tagal-tagal din, no? Kung sa matotal, umabot talaga ng mga 24 years bago ko ito nakita. Ay, ganun. Ganun siya katagal. So, napakaswerte nyo kasi nakita nyo ito na nagtrabaho kayo ilang taon pa lang, di ba? So, may nakapag-share sa inyo. Kung OFW ka din, ilang 2 years or 1 year, na may nakapag-share sa inyo nito, napakaswerte. Sa akin naman, wala namang ano, kumbaga hindi naman siya kumbaga napag-iwanan kasi yun lang din talaga na naniwala ako kasi sobrang negative din ako sa ganitong klaseng business eh. Kasi online lang, 'di ba? So matagal din akong naniwala kaya matagal akong sumali. Ganun po siya. So di ba sa inyo na on the spot, 'di ba? Pagka nashiran, sumali agad kasi naghahanap. Ganun siya. Ako naghahanap habang tumatagal kasi naghahanap na ng pagkakitaan. Kaya ayun, matagal ding nakita itong opportunity na ito. So yan, ang good news diyan pag nung sumali ako, 'di ba, naging six-figure earner, travel qualifier, and
Ngayon is UR Council. Yan. So, yan, start na tayo. I hope na ano no, I hope na lahat na andito, bawal po na matutulog no. Makikita ko na matutulog, tatawagin ko talaga. Tatawagin ko talaga at tanungin ko kung ano yung natutunan mo. Ayan, siya yung pa-explain ko. Makikita ko naman, 'di ba? Kung natutulog ka diyan, pero kung ano ka, kung desidido ka, interested ka talaga na matuto, okay? Dito sa ginagawa mo ngayon kasi mga onliner, mga full-time or mga official member naman ito sa company at sa community natin. So, why not na hindi mo tutukan na pakinggan muna, okay? Kahit paulit-ulit, at least sabi nga na itong training na ito is ma-refresh ka, kumbaga maka-realize ka na kung nagduda ka, natatakot ka, ito po, matatanggal po yan. Kumbaga, magiging bago po yung business na ano mo, kumbaga, magiging manibago ka na, ganito pala, kaya gagawin ko na itong business na to. Alright? So, ayan. Our topic, ito po yon. Ang topic natin po is new distributors on orientation. So, hindi lang po siya para sa mga bago, okay? Kasi kahit luma, ito po ginagamit po talaga kasi baka na ano nakalimutan na, 'di ba? Nakalimutan na yung about sa training, about sa gagawin na business kasi ito po is ano talaga, kumbaga ginagawa talaga habang ginagawa mo yung business, ina-apply po talaga ito. Kasi kung hindi mo ina-apply ito, possible manghihina ka. Okay? Manghihina ka, either mag-quit ka. Yun po yun. So, ginagawa itong training na ito para titibay ka, lalakas yung loob mo kasi papaliwanag sa iyo para mas maintindihan mo. Kasi yung mga nanghihina or mga pinanghinaan ng loob dito, at saka yung ano, kumbaga, yun nga, nanghina sa business na ginagawa nila is, yun po yung ano, kumbaga, hindi oriented. Kumbaga, misinform lang talaga. Kumbaga, ganon. Na misinform, kumbaga, hindi na totally na intindihan ano ba yung pinasok na business. Kasi may mga bago din dito na nakapasok. Siyempre, may last month, di ba? Siguro may this month na baguhan na nandito ngayon sa loob. Kaya hindi ibig sabihin na itong training na to is paulit-ulit na. Kasi hindi hindi ibig sabihin na para sa mga luma lang ito lahat, kundi may mga bagong sumali na nakapasok din, bagong nakapag-training na din dito. So, yun po yung kagandahan kasi since bago ka lang, pwede kang matuto agad dito. Okay? So, tama ba? Tama? Yan, we have 80,000 participants right now. So, ayan. How and why? Pag-usapan po natin yung how and why. Okay? Bakit? Paano? Ayan. So, guys, how nga ba? At paano nga ba? Why? Okay? Nandito ka ba sa business? Nandito ka ba sa business? Ginagawa mo ba itong business? Para saan? Para kanino? Oh, para kanino kumbaga, para kanino ka ba bumabangon? Ayan. Kanino ka ba bumabangon? Bakit ka po sumali dito? Ayan. So, sumali ka ba dito para sa wala lang? Sumali ka ba dito para sa pansarili mo lang? Pag sumali ka ba dito, makuha mo yung gusto mo sa buhay or sumali ka dito para makatulong sa ibang tao? Ayan. Guys, kung ganun po yung rason mo, kung ang rason mo or ang deepest why mo na kung bakit ka sumali dito is para sa family mo, para sa sarili, 'di ba? Para sa sarili, at the same time, para sa family mo, at the same time, para makatulong ka sa ibang tao. Kung ang rason mo is ganun, sigurado po magsasucceed ka po dito. Okay? Kasi kung sumali ka lang dito at para pang sarili mo lang, malabo po. Parang 50-50 pa. Okay? Parang 50-50 pa. Ang pinaka ano dito, ang pinaka kumbaga pinaka bottom line is nandito ka sa business na to para talaga tumulong ka sa karamihan.
Okay? Para tumulong. Kasi pag once na tumulong ka sa karamihan, sa mga tao na naniwala sa iyo, sigurado matutulungan mo yung sarili mo, matutulungan din yung family mo, 'di ba? Madadaanan po 'yon. So ibig sabihin kung tumulong ka sa ibang tao dito sa business na 'to, natutulungan mo yung sarili mo na kumita ka ng malaki, kumita natulungan mo yung sarili mo, natulungan mo yung family mo, ganun po. So ibig sabihin, yung bottom line dito po is dapat tayong tumulong sa maraming tao. Oo. I-share po natin yung opportunity sa maraming tao. Bakit? Marami po ang naghahanap ng opportunity sa labas na kumbaga hindi nila alam na meron pala. Meron palang ganitong opportunity na pwedeng mabago ang buhay. Walang pinipili kung ano yung background, walang pinipili kung ano yung status ng buhay mo, mahirap, mayaman, babae, lalaki, ano man yung kasarian mo, wala pong pinipili dito. Yun po yung maganda. May pinag-aralan ka o wala, ang importante, may pangarap ka. Yan po yung isa sa nakita kung bakit nagtuloy ako, bakit ako sumali dito. Kasi ah, isang tricycle driver, tama? Tricycle driver and high school graduate lang yung natapos. So ano yung trabaho na pwede kong gawin, di ba? Hindi naman ako pwedeng mag-apply sa mas mataas na may mga profession kasi yun lang yung pinag-aralan ko, di ba? Wala. Kumbaga, ang kagandahan dito, walang pinipili kaya nagustuhan ko agad. At nung nakita ko na ito is hindi lang pala kumbaga naniwala ako agad sa sinasabi ng nung nauna sa akin or yung nag-invite sa akin na kumbaga sabi nila na walang pinag-aralan, di ba? Grade 2, grade 1, meron dito, meron nga no read no write pa eh. Ganun. Paano 'yun? Di ba? Kumita dito, nagiging successful. So, ibig sabihin, yun po yung naano ko na grabe, pwede pala. So, hindi rason, hindi dahilan kung bakit na hindi mo ito magawa kasi walang pinipili kung ano yung background mo. Kung hindi ka marunong sa ngayon, walang problema yan. Normal lang yan. Kasi wala namang nag-umpisa sa wala namang nag-umpisa sa marunong agad eh. Tama? Walang nag-umpisa sa nagsasalita agad. Halimbawa, ikaw, yung pinanganak ka, nagsasalita ka ba agad? Or kumbaga, mayroon ka na bang, naglalakad ka na ba agad? Di ba? Hindi naman paglabas mo sa sinapupunan, wala kang kaalam, walang kamuwang-buwang sa mundo. Pero, unti-unting natuto ka. Di ba? Unti-unting lumaki ka habang unti-unting natuto. Ganon. So, ibig sabihin, lahat tayo is hindi alam ganitong klaseng opportunity. Ang good news kasi para sa lahat po ito. Oo, para sa lahat, maraming naghahanap sa labas na maraming nagtatrabaho, maraming mga sa labas, trabaho na nasa labas, mga empleyado. Kung ikaw part-time or empleyado, hindi ako against dyan, pero ito po'y gawin mong part-time. Okay? Kung hindi mo po ito naintindihan, intindihin mo. Kasi gawin mo siyang part-time, wala namang hindi gusto na madagdagan yung income mo. Halimbawa, ang income mo is 15,000 to 20,000, dagdagan mo ng 10,000. Basta madagdag. Basta may maidagdag, mas maganda 'yon kaysa wala, 'di ba? Sa panahon pa naman ngayon, 'di ba? Ang mahal na ng bilihin. Tapos yung sahod, napakaliit lang ng sahod, hindi naman tumaas yung sahod. So, ibig kong sabihin na pwedeng-pwede ka dito na gawin mo itong business na to part-time or full-time. Ganon. So, walang pinipili, kumbaga. So, yun ang pinaka maganda. At the same time, once na naintindihan mo itong business na to, maintindihan mo na, kaya pala, kasi ganito eh. Yan. Yan, ganito kasi, meron kang duda. Diba? Meron kang duda, meron kang takot sa ginagawa mo na kasi nandito ka na eh. So, kung meron kang duda at takot sa ginagawa mo, malabo pa. Okay? Malabo pa, malayo-layo pa. Kasi kung nagdududa ka dito, ako na magsasabi sa
edad kong to or sa experience kong ito. Sa experience kong ito, ako is 44 years old na. Okay? 44 years old na. Saka ah, marami naman po akong mga experience sa labas. Okay? Sabi ko nga, nasa 24 years akong nasa labas na nagtatrabaho. Kaya sobrang dami din. At wala talagang ipon, kumbaga. Kaya nga naghanap ako ng magandang pagkakitaan eh. Ang good thing kasi nandito po ito. Siyempre sa umpisa nagdududa. Normal naman talaga yung duda. Oo. Normal yung duda. Kaso nga lang, dapat hindi yan dapat magtagal kasi pwede mo namang usisahin eh. O pwede mo namang alungkatin lahat ng mga meron, legalities, resulta, meron ba talagang nagkaresulta diyan, 'di ba? Ganun, 'di ba? Ang duda is pwedeng mawala basta ikaw mismo marunong kang kumilatis or ano ba, maki-research ba, 'di ba? BIR, 'di ba? Research mo SEC. Yan mga legalities, tingnan mo. Good news pa sa atin, grabe. One of the tax payer po yung company natin dito sa BIR. So, isa po sa mga top nag top na nagbabayad ng buwis, 'di ba? Dito sa company natin, dito sa BIR, yung company natin. Ganun po siya kaganda. Tapos, siyempre, kung duda lang yung pag-usapan natin, imagine mo naman yung company natin. Ang EGG po is 20 decades. Ah, 2 dekada na, ibig sabihin 20 years. Diba? Sa 20 years, wala na pong na lokohan, walang scam, walang illegal na mangyayari. Kasi sa 3 taon, 2 at 3 taon, hinuhuli po yan ng SEC. Ganun po siya. Hinuhuli na po yan. Kaya, napaka-bless mo kung andito ka po sa community natin, lalo na sa UR online system kasi legit, okay, legal, moral, ethical yung ginagawa nating negosyo. So, tanggalin mo lang yung duda. Okay? Tanggalin mo lang yung duda. Kasi yung duda, yung nagpapabagal sa'yo. Matanong kita, sa 85 participants, okay? Sa 85 participants na nandito ngayon sa loob ng Zoom training, nagdududa ka ba kung sino yung pinapaniwalaan mo? Nagdududa ka ba kay God? Tanong kita, nagdududa ka ba? Siguro hindi, no? Kasi kung nagduda ka, grabe naman. 'Di ba? Naniwala ka eh. Naniwala ka. Pero, dito sa community natin, marami pong nagkaresulta. Dito sa company natin, 25,000, hindi updated, no? So, nasa 30,000 yung nagiging multimillionaire, naging milyonaryo, pinapayaman dito sa AGG. Ibig sabihin, kumbaga, kung naniwala ka kay God, paniwalaan mo din ito kasi nakikita mo. Si God nga naniwala ka, di ba? Kung ano man yung pinapaniwalaan mo, naniwala ka, hindi mo naman nakita. Tama? Sino bang nakakita kay God? Hindi nga, pakitype nga ng number 1 or sabihin mo na ako kung nakakita ka na ba kay God? Kasi narinig ko na ito, may nakakita daw. O, pakitype nga ng ako kung nakikita mo ba? Kung sino yung pinapaniwalaan mo. Hindi siya nakita, di ba? Sabi nga, nakita ko sa panaginip. Wala. Nakita sa panaginip. Walang ganun. Siguro, pwede. Pero in person, halimbawa, ikaw mismo, dalawang mata mo, nakikita mo. Di ba, wala naman. Pero, naniwala ka. Tama? Hindi ka nagduda. Ang good news dito sa community natin, nakikita mo, ang may-ari, ang mga resultadong tao, pwede mong mayakap, pwede mong mapapicturean. Hindi mo wag mo yakapin babae yun. Maraming nagkaresulta babae. So, pwede mong hawakan, di ba? So, diyan pa lang, di ba? Diyan pa lang, pwede mong mapagkatiwalaan 100% na hindi ka magduda sa ginagawa mong business. Tapos, natatakot ka. Nandito, meron ka pang takot. Natatakot ka na gawin itong business? Bakit ka naman natatakot? Lumakas nga yung loob mo na sumali eh, di ba? Lumakas yung loob mo na sumali dito. Ibig sabihin, nasimulan mo na, tapusin mo na. Bakit? Maganda yung napasukan mong community. Bakit ka naman natatakot? Natatakot ka sa rejection? Ikaw ngayon, natatakot ka na ma-reject ka? Pag natatakot ka,
Ngayon pa lang, tanggalin mo na. Bakit? Yung takot, hindi ka pinapayaman ng takot. Okay, hindi ka pinapayaman ng takot. Walang matakutin na mayaman. Malakas talaga loob nila. Hindi sila natatakot sa rejection. Rejection lang yan. May pangarap ako. Ganon. Di ba? So, tapik-tapik sa ano? Tapik-tapik, rejection lang yan. Tapik-tapik sa dibdib, rejection lang yan. May pangarap ako. Kung ikaw na reject kanina na nag-failed ka, buti nga sa'yo, nasubukan mo. Tama? Ako nga eh. Pero tinatawanan ko kasi pag-approach mo, di ba? Pag-approach mo ng tao, sabay tingin sa'yo, tapos hindi nag-umiimik. Ma'am, hello ma'am, pwede mo tanong? Ayaw talaga. Pangatlong tanong mo, iwanan mo na. Di ba? Nireject ka na eh. Ayaw nga sa'yo. Hintayin mo ba na sigawan ka nun? Di ba? Iwanan mo na. Yun, is mild rejection lang po. Yun, di ba? Hindi yung i-reject ka, hindi yung i-reject ka na natatakot ka na i-reject na sabihin sa'yo na wag, ayaw ko niyan, scam yan, di ba? Maghintay ka pa ba? So, pwede kang sabihan nun. Kasi ano, sa online nga, maraming nagsasabi, tama, scam yan, di ba? Lokohan yan. So, sino naka-experience? Marami, tama. Lalo na sa field, lalo na sa face to face, yung makaharap mo, pag-approach mo, good morning ma'am, ah, taga rito ka lang ba? Meron akong opportunity na ganito. Tapos, i-reject ka. Yun ang maganda. Na maranasan mo, ay, aray ko, sakit pala, no? Di ba? Ganun. Kasi kung maranasan mo yun, maniwala ka o hindi, kung maranasan mo yun, titibay ka. Pero kung isang bisis lang, naranasan mong ma-reject at tumakbo ka na at nalungkot ka na, nagmukmuk ka na sa gilid at sabi yun, ang sakit-sakit nun, hindi ka makamove on, tapos ka. Di ba? Tapos ka. Kasi iba eh. Iba yung ma-reject ka ng harap-harapan, di ba? Online nga, medyo mayroong kirot eh. Di ba? Pag na yun, ay, scam yan. Scam pala ha. Scam pala. Ito, 20 years na. Inaaway mo na kasi. Inaaway mo pa. Paglaban mo pa agad. Pag mga ganyan, hindi na patulan. Tama? Hindi na patulan. Yun lang yung the best na gagawin doon. Pag na-reject ka, hindi na talaga patulan. Iwanan mo. Hanap ka ng iba. Dito sa business natin is maghanap ka ng naghahanap din ng ganitong opportunity. Dito sa business natin, maghanap ka ng positive na tao. Excuse me. Maghanap ka ng mga positive o mga open-minded. Pero huwag mong sabihin na, hello ma'am, hello sir, open-minded ka ba? Lumang tugtugin na po yun. Lumang tugtugin na po yun. Sobrang tagal na po yun. Open-minded ka ba? Alam ko na yan. Do, di ba? Acne na. Kasi sinabihan mo na open-minded ka ba? Ano lang, marami kasing diskarte eh. Maraming techniques dyan para kumausap ng tao. Kaya yung takot na, yung kinatatakutan mo na humarap ng tao at kinatatakutan mo na mag-share ng ganitong business, ganitong opportunity, maganda yung opportunity natin. Kaya wag kang matakot. Okay? Kung natakot ka, malayo-layo ka pa talaga. Tama? Malayo-layo ka pa talaga. Oh, gaano kalayo? Hindi ko alam kung gaano ka kabagal maglakad. Gaano ka kabilis. Okay? So, magiging successful ka dito pero hindi ko alam kung kailan. Oo, hindi ko alam kung kailan kasi nagdidepende po 'yun sa iyo kung gaano ka kabilis, 'di ba? Malay mo mabagal ka. Pwede mong bilisan, pwede mong bagalan. Depende sa iyo kaya hindi ko alam. Ganun po 'yon. So, okay ba tayo? Tanggalin ang takot kasi ano eh, natatakot ka eh. Natatakot ka na ma-reject, natatakot ka nang mag-share ng business na talaga namang ang business na to na nag-join ka, natatakot ka sa friends mo, di ba? Na mag-share ito, mag-share sa business na ikaw nga sumali dito, nakita mo naman siguro na legit ito. Kaya wag ka nang matakot. Yun po yung panghawakan mo na hindi na ako matakot kasi nandito na ako eh. Buhay na patunay. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko. Dalawang ilong. Yan. Amoy na amoy. O, ano yun? Amoy na amoy ko yung mga result, di ba? Amoy na amoy ko at kitang-kita ko at nahawakan ko yung mga result. Bakit ba ako matatakot? Bakit ba ako magduda? So, tanggalin na po yan natin. Okay? So, right. Yan. So, mag-start na tayo. Start pala yan.
Mag-start na tayo. Let's talk about ABC to success. Yan. So, mag-start na tayo. Ayan, attitude. So, ano ba yung attitude? Ano yung attitude na meron ka ngayon? So, yung attitude mo ba is ganito, ganito ba yung attitude mo na kumbaga magagalit ka pag ano, pag may magtuturo, magagalit ka, kumbaga mainip ka kung nagtitraining ka, yan? Mainipin ka ba? Or ah, ayaw, kumbaga yung mga attitude na ganyan, hindi pasensyoso. Kung dapat dito sa business na to, dapat magiging ano ka, magiging mahaba yung ano yung tawag, pasensya ba? Pasensya. Mahaba yung ano mo, mahaba yung kung sa Bisaya pa, pailo ba? Ilo bilang gunagod, mawala raman na, di ba? Parang ganun. Mahaba yung pasensya kasi dito po, pag once na pikon ka agad, hindi ka maka hindi ka makakuha ng mga tao, hindi ka walang tao na sasama sa iyo. Pagpikunin ka, magalitin ka, 'di ba? So, dapat din good learning and listening attitude ka. Yan. Nakikinig ka ba ngayon o natutulog ka? Baka nakikinig ka tapos hindi mo mai-apply kasi natutulog ka na. Di ba? Parang ganun. Nakakanto kasi yung mga ganitong training quotes. Pag yung ganun na attitude mo, tapos na. Oo, tapos na. Tapos na kasi bakit? Pag inaantok ka, walang pumapasok sa'yo. Pag inaantok ka, hindi mo ma-realize kung ano yung gagawin mo, hindi mo ma-realize na mali pala yung ginagawa ko. Dapat ganito pala. Babaguhin ko na yung attitude ko. 'Di ba? Ganun po siya. Siyempre, normal naman na inaantok tayo. Kaya nga may kape. Kape ka, magkape ka dyan. Tapos, sabay galaw-galaw pa. No? Sabay galaw-galaw. So, galaw-galaw yung katawan. Kasi pag nainip ka na, napapagod ka na sa mga training na ganito, ay talagang malayo pa talaga. No, hindi mo talaga ma-adapt yung di mo talaga ma-adapt yung ano training, hindi mo kuha. Hindi mo mai-apply din pagkatapos kasi wala kang matutunan. Yang dapat kung ano ka, kung maganda yung attitude mo na ni-align mo sa ginagawa mo, sigurado may magbabago. Unti-unti kasi yan eh. Kung ikaw ba is ah, kung ikaw ba is hindi hindi positive mag-isip, tama? Hindi positive mag-isip, dapat anuhin mo na, baguhin mo na. Unti-unti. Hindi man yan sa isang ano, hindi man yan sa isang iglap o sa isang bagsakan mababago agad, pero unti-unti. Nandito po tayo sa business na to, nandito po tayo sa industriyang ito, hindi para magyabang, hindi para kumikita ka na, is mayabang ka na, kumikita ka na, nasa taas ka na, dapat nasa taas mata mo, nasa ano, lupa, mata mo. Kumbaga, ano ba yung tawag doon? Na nasa paa pa rin ang lupa. Nasa lupa pa rin ang paa mo. 'Di ba? Taas, nasa taas pa rin yung mata mo. Kaya magkaroon ganon. Hindi ka mayabang, hindi ka magalitin, kumbaga, kung kumikita ka, sabi nga nila, ng mga naging successful dito, kapag kumikita ka dito ng malaki, kasi hindi lang milyon yung kikitain mo dito eh. Pag ikaw nagtuloy-tuloy, ikaw may successful, millions po nakikitain mo. Kaya hindi magbabago dapat yung ugali mo. Okay? Hindi magbabago dapat yung ugali mo para hindi babawiin sa'yo. Magiging mas mabait po tayo kung mabait ka ngayon. Mas magiging mabait. Okay? Para marami pong magtitiwala sa atin, maraming sasama. Tama? Pag maraming sumama, marami kang natutulungan, natutulungan ka din. Sabi ko nga kanina, matutulungan ka din. Yung sarili mo at saka yung family mo. Kasi marami kang natutulungan na tao. Ganun po siya. So, the bottom line, magpakabait po tayo dito para may sasama sa atin na mga tao, magtitiwala sa atin. Okay? So, i-avoid mo yung pagka-acne mo, acne attitude. I-avoid mo yung mga, alam ko na, ano ba yung acne? Alam ko na yan, attitude. So, yung alam ko na yan attitude, pag sinabing training, alam ko naman yan. So, paulit-ulit naman lang yan. Di ba? Naririnig ko na eh, yung una, yung last week, narinig ko na yan, kaya okay na ako. Di ba? Di na ako atin yan, kasi narinig ko na yan eh.
Iba na yung narinig, iba yung ina-apply. Oo. Iba yung narinig or natutunan mo, baka hindi mo ina-apply. Kaya masasabi mo na acne, alam ko na yan kasi narinig mo lang. So dapat hindi ganon. Kasi since nandito tayo, sabi nga, para ma-refresh, para magiging ano, kumbaga manibago ulit yung energy mo, manggigil ulit yung paggawa mo sa business na to, 'di ba? Trabahuin mo as maging excited ka, ganun ganon. So, i-avoid mo yung acne attitude na yon para at least na unti-unti na maramdaman mo or maintindihan mo talaga yung negosyo na ganito pala yung negosyo. Kaya pag once na unti-unting may binago ka, unti-unti din may magbabago sa'yo. Ganoon po siya. So, avoid procrastination or mamaya na habit. No, yung procrastination is mamaya na habit. Oh, attitude mo ba yan? Pagsabihan ka ng coach mo na, oh, ito gagawin mo. O sige coach, mamaya na. Gagawin ko na yan. Mamaya na lang. Okay? So pag ganyan, ibig sabihin, ina-apply mo pa rin yung mamaya na habit. So, dapat pala hindi. Walang mamaya, pag may naisip ka, lalo na pag once na may idea ka, 'di ba? May idea ka, i-apply agad or gagawin agad para hindi makalimutan. Kasi pag sinabi mong mamaya na, talagang mawawala. So, ano kayo na, ano ko kanina, na gagawin ko at nawawala naman. So, kasi sinabi mo, ano kasi, kumbaga, dapat gagawin agad pag may naintindihan ka or may idea ka na pwede mong gawin na makakatulong sa'yo sa paggawa ng business na to. Ganon. Hindi yung mamaya na. Kasi pag palagi yung inuutos o sinasabi mamaya na, mamaya na, mamaya na, grabe. Parang mamaya na din yung success na darating sa'yo kasi puro mamaya na. Diba? So, tanggalin natin yan. Kung kaya naman talaga, kung kaya mo naman talaga na gawin agad, gagawin mo na agad. Para at least na may peace of mind ka din na at least nagawa ko yung gusto kong gawin at ginawa ko na yung pinapagawa ng coach ko. Okay? Natapos na. So, mas napabilis. Okay? Ganun po siya. So, tanggalin na po natin yun. Tanggalin na po natin. Kaya, ang gagawin natin, kung may mga ipapagawang coach, tuloy-tuloy na, gagawin agad. Tapos, ah, hindi tayo magsabi na mamaya na kasi talagang mamaya na talaga yung success. Kung gusto mo talagang maging successful dito, sabi ng coach ko, ng mentor, gusto mo maging successful dito, i-apply mo ito, yung natutunan mo dito, agad-agad, hindi yung bukas na lang. Ganon. Alright? Yan. So, dito tayo sa Believe. Naniwala ka ba? Naniwala ka ba? Naniwala ka ba sa company mo? Yan. Naniwala ka ba sa EGG? Pakitype nga. I believe in the company. Pakitype nga. Yan. So, kung naniwala ka sa company, mas paniwalaan mo din yung products. Okay? Paniwalaan mo din yung products. Kasi kung hindi mo paniwalaan yung products, baka mangyari sa'yo. Joke lang. Joke lang. Kasi self-pro ito. Joke lang. Joke lang, no? Kasi, totoo, kung naniwala ka sa product, yan, dapat insured ka. Insured ka ba? Yes, I believe. Sir Salvador Barnido. Yan. Yan po, sir. Sir Rene Boy. Kasi, kung hindi ka maniniwala sa products, naku po, kung hindi ka insured, tapos nasagi ka doon, 'di ba? Nakagat ka ng aso, agoy, walang reimbursement, 'di ba? Gagastos ka nga, kamot ulo ka. Okay lang mga mild lang. What if mga major accident na? Naku po. So, pagkatiwalaan mo yung products. Kasi kung napagkatiwalaan mo yung products, insured ka. Mag-insured ka. What is, mura lang yung insurance natin eh. Pang 1 year coverage na. May peace of mind ka na, 'di ba? Hindi ka na mag-alala kung ano yung mangyari kasi insured ka na, insured pati yung family mo. Ganun po. Napaka-importante ang insurance sa panahon ngayon. Bakit?
Hindi po ito sa ano hindi po ito sa pananakot or ano, kasi ang insurance is hindi po siya para sa mga mayaman. Para po ito sa mahirap, para sa walang-wala. Totoo 'yun. Kasi kung ang mga mayayaman, hindi po sila nag-alanganin or hindi po sila nag-alala, hindi po sila kumbaga balewala sa kanila kung may mga aksidenteng mangyari kasi may pera sila. Tama? May pera sila. Kaya hindi po ibig sabihin na para lang yan sa mga mayaman yung insurance. Accident insurance, personal accident insurance, hindi po para sa walang kaya, para sa tamang-tama lang. Kasi biruin mo, pag once na may mangyaring masama or na aksidenteng hindi inaasahan, mangungutang kung wala kang savings. Kung may savings ka naman, uubusin, 'di ba? Parang ganoon. Kaya dapat insured ka. Okay? So believe in your coach and mentor. O naniwala ka ba? Niwala ka ba sa nag-invite sa'yo? Niwala ka ba sa nagdala sa'yo dito? Paki-type nga na I believe you, coach. Mention mo yung pangalan. Naniwala ako sa'yo, coach. Yan. Naniwala ako sa'yo kasi nakikita ko po yung opportunity na pwedeng magbabago yung buhay ko. Yan. So, naniwala ka ba sa UR online system? Nandito ka na sa UR, oh. Kasi hindi ka pa naniwala. Grabe naman yan. Di ba? So, paniwalaan mo yan. Kasi ang UR online system, namamayagpag na po. Okay? Kilalang kilala na. So, nandito ka lang, dito ka under ng community ng UR online system, paniwalaan mo. At siyempre, paniwalaan mo yung sarili mo. Paniwalaan mo yung sarili mo na kayang-kaya mong magawa kasi kaya nga nila eh. Oo, kaya nga nila. So, walang rason na hindi mo kaya ito. Kasi pag once na nakaya nila, kayang-kaya mo din. Wala namang pinagkaiba sa atin. Walang pinagkaiba ah, sa ibang tao at saka sa'yo. Sila may mata, may ilong, di ba? May tinga, may lahat. Parang kung purya na lang kung ikaw walang kamay, di ba? Pero meron ditong walang paa, sumali, di ba? Dalawang paa pa. Marami. So naniwala lang talaga sa sarili. Kaya nagiging successful. Okay? So naniwala ka ba kay God? Naniwala ka ba kung sino man yung paniwalaan mo? Naniwala ka ba sa Kanya? Kung naniwala ka sa Kanya, paniwalaan mo itong sinalihan mo. Paniwalaan mo itong business opportunity na pwedeng magbago ang buhay, pwedeng sa family mo, di ba? Matutulungan yung family mo. Kasi hindi pwede na nandito tayo, nag-ano lang, online lang, di ba? Lalo na sa mga nag-full-time, di ba? Full-time lang. Tapos, hindi ka naniniwala, di ba? Hindi ka naniniwala. Mga 50-50 pa. Kasi pag hindi mo pinapaniwalaan din yung sarili mo na kaya mo, paano na yun? Paano na yung pinapromise mo sa family mo na pupunta ako doon, pagbabalik ako, yayaman ako. Yan. Pupunta ako doon kasi magpapayaman ako. 'Di ba? Hindi ako babalik doon pag hindi ako mayaman. Parang ganun. Eh, paano na yun pag hindi mo na pinapaniwalaan yun? Eh, magiging useless. 'Di ba? Magiging useless. Pag uwi mo doon, tama nga sila. Mali ako. Parang ganun. Okay? Okay ba tayo doon? I believe Sir Coach Carlo Matos, Rafael Bondoy. Yun. So, yan sa commitment. Yan. Ano yung commitment mo? Ano yung commitment mo? Ang commitment po is parang ganito. Pag may training, drop everything. Parang ganun. So, pag may training, ano yung ipapagawa sa'yo, gagawin mo. Kasi commitment mo yun eh. Nag-commit ka na gagawin mo yun. Para maging successful, gagawin mo base sa na, commitment mo. Kumbaga, may tatlong levels of commitment eh. Okay? May tatlong levels of commitment. I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. Oh, saan ka ba dyan sa tatlo na yan? Sige nga, paki-type kung saan ka ba dyan. Saan ka sa tatlong yan? Kasi kung I'll try, parang sinasabi mo na parang ganito, nagpakasal ka, 'di ba? Nagpakasal ka sa mahal mo. 'Yan. Nagpakasal ka sa mahal mo. Tapos nung tinanong ka ng pare, mahal mo ba si babae? Sabihin mo, I'll try. Oh, walang ganun, 'di ba?
Walang ganun. Tapos, o yung pangalawa, yan, I'll do my best daw. Oh, sabi ni Jovi, kapag I'll do my best, I'll do my best lang. Kung bumaha, hindi ka na pupunta kasi I'll do my best pero babahe eh, maulan eh, mainit eh, o hindi ka na pupunta. 'Di ba? Kasi ginagawa mo naman ang lahat eh. Ginagawa mo naman ang lahat, pero hindi lang ako makapunta. 'Di ba? Parang ganito, gagawin ko ng gagawin ko ang lahat tapos sa end hindi ka ano, kumbaga hindi ka sinipot. Gagawin ko lahat makamunta pero hindi ako. So sa oras na binigay mo, sa oras na yun is hindi ka sumipot. So ginawa mo ang lahat pero hindi ka pa rin nakarating kasi ginawa mo lang ang the best mo. Sabi ko nga, bumaha lang yun. Eh ano ka mag-speedboat, di ba? Eh malaki talagang baha, di na kaya, magbarko ka. Di ba? Ang pinakatamang ano diyan sa commitment na yan, the three levels of commitment is I'll do whatever it takes. Ibig sabihin, bumaha man, bumagyo man, tuloy ang kasalan. Yan, parang ganun. Parang ganun po yun. I'll do whatever it takes. Kasi sa business, guys, kung gusto mong mag-success, kung gusto mong makuha mo talaga yung pangarap mo, I'll do whatever it takes. Whatever it takes, kahit bumaha, bumagyo, pupunta ako, kahit anong mangyari, tutuloy ako. Kasi dito ko po nakikita yung magandang buhay na naghihintay sa akin. Ganun. Okay? I'll do whatever it takes. Yan po yung three levels of commitment. Okay po tayo. Alright? So, discouragement. Ayan. Dito sa business, para maging successful ka, kailangan mo ding ma-discourage. Oo. Kumbaga, may mga discouragement ba? Na-discourage ka, may mag-discourage sa'yo. Oo, sasabihin sa'yo na, lalo na, sino yung unang mag-discourage sa'yo dito? Sige nga, sino yung unang mag-discourage sa'yo dito? Ang unang mag-discourage sa'yo dito, yung family mo. Kasi, nagpunta ka dito or ginawa mo yung business, sasabihin niya, ay, scam yan, papaniwala ka niyan, di ba? Maloko ka lang dyan. Parang ganun. Hindi naman lahat, okay? Hindi naman lahat ng family natin is magdi-discourage sa'yo or hindi maniwala sa'yo. Kasi meron namang maniwala agad or hindi ka i-discourage kasi family ano sila kumbaga family business oriented sila business minded sila. So may mga family na hindi against sa na ginagawa mo ito. So hindi kanila i-discourage. Pero karamihan, okay? Sa akin nga 'di ba? Iwan ko lang sa inyo. Yung mga kapatid mo, 'di ba? Yung mga classmate mo, mga kabarkada mo, kapitbahay mo, i-discourage ka. Sabihin pa sa'yo, pyramiding yan. No? Pyramiding, scam, hindi totoo yan, galing na ako dyan. Di ba? Ginagawa yun, yun ang mga sinasabi nila. Pag na-share mo itong business opportunity sa kanila, nako, friend, galing na ako dyan. Oh, ganun, wala namang nangyari. Kung galing ka dito, bakit hindi tayo nagkasalubong, friend? Oo, di ba? Hindi tayo nagkasalubong. Ako papunta pa lang eh. Ikaw pabalik na? Grabe ka naman, hindi tayo nagkasalubong. So, yun yung mga sinasabi. Yung mga mag-discourage sa inyo. Okay? Hindi ko linear yan. Busy. Pag na-share sa iyo yung opportunity na ito, hindi ko linear yan kasi friend eh. Ang linya ko lang is dito lang. Masaya na kasi ako dito. Oo, di ba? Masaya na kasi ako dito. Hindi ko linya yung mga ganyan kasi ang kumikita dyan, yung mga nauna lang. Ay, grabe siya. Yung mga kumikita dyan. Mayroon nga dito, sabihin mo agad, no? Kung gusto mo, kung pwede pa lang na awayin mo agad eh. Oh, ito. Nauna ako nauna ito pero hanggang ngayon hindi ako ngayon kumikita ng malaki. Siya hindi pa. Oh, asan yung sinasabi na una-unahan? 'Di ba? Wala. Walang una-unahan, 'di ba? Walang ah walang busy kasi lahat tayo busy. Lahat tayo busy, pero depende lang sa priority. Kung ang priority mo is priority mo is yung trabaho mo, pina-priority mo 'yun. O gusto mo na
sigurado. O dyan ka sa trabaho mo kasi sigurado. Totoo. Pag negosyo, hindi ka talaga sigurado. Okay? Ang itong business na to is hindi sigurado. Pero yung nasa empleyado ka, siguradong sigurado. Bakit ko sinasabi? Di ba may sahod ka 15, 30. Kinsinas katapusan ba? Di ba? Pagka 15, sahod ka. O, sigurado. Di ba? O, magkano? For example, dito sa Manila rate, o, 20,000. Balagay natin, 20,000. Sige, 20,000. 20,000. Sigurado. Di ba? Grabe, sigurado talaga magsasahod pero magtatrabaho ka talaga araw-araw. Ulan bumagyo. May sakit o wala. Trabaho ka talaga. Kasi yun ang nakasanayan mo eh. 'Di ba? Doon ka sigurado. Dito kasi sa business na to, hindi sigurado. Bakit hindi sigurado? Kasi pwede kang kikita ng 5,000, pwede kang kikita ng 20,000, pwede ka rin kikita ng 100,000, pwede ka rin kikita ng 1 million per month pataas. Oh, saan yung sigurado diyan? 'Di ba hindi sigurado ang kitaan? Abnormal ang kitaan dito eh. Sabing abnormal, pwede kang kumita ng malaki, pwedeng kumita ng maliit, pero pag magtuloy-tuloy ka, malaki talaga yung kikitain mo. Kasi meron nga dito kumikita ng 3 million eh, every month. 'Di ba? Six-figure earner every month. 100,000 every month. O, parang seaman na yun, di ba? 200,000, 300,000 every month. So, hindi yan sigurado. Yun ang hindi sigurado. Kaya nga doon sila sa sigurado eh, di ba? Doon, karamihan doon sila sigurado kasi kinsinas katapusan. Pero, kahit itimpla mo pa ng kape, gatas, yung amo mo, umaga, tanghali, hapon, at basta magpapapil ka talaga, parang magpasipsip ka ba? Timpla mo talaga, parang lakihan yung sahod mo. Hindi talaga umabot yung 100,000. Pag gayon lang yung ano mo dito sa Pilipinas. Di ba? Empleyado, bawa, manager, o 30,000. Wala. So, sa kanila naman yon, 'di ba? Sa kanila naman yon kung saan niya pinipili nila yon eh. So, ang sa atin dito is, ang importante na kung sino lang yung gusto talaga. Kasi pag nasa empleyado ka, talagang, di ko alam kung makuha mo ba yung sasakyan mo, makabili ka ba ng house and lot, makapag-travel ka ba Hong Kong, Dubai, ibang bansa, also kahit sa Pilipinas, maikot mo ba? Hindi ka sigurado. Di ba? Hindi ka sigurado makapag-travel ka. Pero dito kasi, normal ang travel. Tama? Kaya hindi ito sigurado kasi hindi ito sigurado ang kitaan kasi ang nandito is normal na makapag-travel ka, normal na nakikita ka ng malaki, di ba? Awardan ka pa kung hindi ka na awardan sa school, dito, puro award ka pag kumita ka ng malaki. Tama? So ganun po yung kagandahan. Naintindihan ba tayo? Yan. So, yan. Yan, solution. Solution sa mga nag-discourage. Kapag na-discourage ka, stay away from negative people and dream stealer. Yan. Iwasan mo sila. Hindi ibig sabihin na yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, negative. Negative, hindi kayo naman inaway, hindi mo kailangan ipilit sa kanila na ganito, sasali ka, di ba? Iwasan mo lang. Mag-ano ka lang muna. Mag-ano ka lang mo, cool down. Ayan. Magpakalayo-layo ka muna kung gusto mo. Ayan. Magpakalayo-layo ka muna. Kasi, yun, agawan talaga yung, kumbaga, maraming tao na nang-aagaw talaga ng ano, ng pangarap mo. So, huwag mo nang i-entertain yung mga negative na mga thoughts, yung mga pag-iisip na ganon, mga negative, huwag mo nang i-entertain para maiwas ka po doon. Okay? Ganun lang siya. Yun lang po yung solusyon. Alright. So, next tayo. Yan. Excitement. Yan. Ikaw ba excited ba na nandyan? Yan. Sige nga, smile nga kahit 1 seconds. Yan, oh. Grabe, Mikaela, oh. Yan, smile nga. Ito talaga si Sergio Cretalan, naka-smile palagi. Yan o, smile 1 seconds. Yan. Sa isang segundo na pag-smile mo, matanggal lahat ng stress mo at matanggal lahat ng problema mo. Oh, grabe yun, oh. Isang segundo lang yan. So, gawin mo. Ngayon na. Kasi
Isang segundo lang. Pero siyempre, yung problema, pagkatapos ng isang segundo, pag tapos mong smile, bumalik din yun. Pero at least, di ba? At least nawala, bigla. Ganun ka-powerful yung excitement level, yung ano, yung pagka-smile mo. Kasi pag nag-smile ka, parang ganito. Parang ganyan, di ba? Grabe, oh. Parang ganun na. Labas talagang ngalang-ngalang. Pag ganyan yung sabihin mo, o pag ano yung gagawin mo, umaga, pagising mo, yes, thank you God. Ang dami kong enroll ngayon, ang dami kong upgrade ngayon, ang dami kong makakausap ngayon. Pag ganyan, at tapos na. All day mo, ano na, mag-smile, kumbaga, smile is positive. Di ba nakaganon, no? Parang kawali, kawa ba? Kaganon, smile. Pero pag nakasimangot ka, ah, bagsak, hagbong, hulog ba? Nahulog yung mga blessing. Umaga pa lang hulog na. Hulog na yung blessing. Yung naka-smile, kung halimbawa, kapitbahay mo, naka-smile sila palagi, yung mga kasama mo, naka-smile sila, doon, masasalo nila yun. Totoo yun. Oo, totoo yun. Totoo yun talaga. Kaya, hindi sa lahat ng oras, lahat ng araw, mag-smile ka din. Ang kakalito naman to si Kotse. Kasi sabi mo, mag-smile palagi para palagi may blessing. Ala ka naman, mag-smile ka kahit hindi, wala namang nakakatawa. Anong sabihin sa'yo? Nakasalubong sa'yo, baliw yata to. Baliw yun, baliw. Diba? May naisipan ka lang na natawa ka, no? Grabe naman mag-judge, no? Hindi sa lahat ng oras, nag-smile ka din. Kasi hindi ka talaga maganda din kung mag-smile ka palagi. Kahit yung pinag-usapan mo, smile ka lang. Iba yung pinag-usapan. Para talagang baliw. No, ilagay mo sa tamang lugar, ilagay mo sa tamang oras, panahon. Yan. Ilagay mo sa tama yung pag-smile mo. Okay? So, ganun lang siya. So, yan. Lapit na tayo. Yan. Focus. Yan. Focus. Ikaw ba'y nakafocus ngayon? Or ikaw ba'y nag-scroll lang? Joke lang. Nag-scroll lang. Nakikinig na nag-scroll. Okay lang. At least nakikinig. Pero nag-scroll. Ikaw ba'y nakafocus ngayon? Ikaw ba'y nagsusulat? Ang focus kasi, focus on the positive side. Hindi, side na ba? Focus on the positive side, wag sa negative. Okay? So, naka-focus ka ba? Ano ka ba ng mga goals mo? Naka-focus ka ba sa goals mo? Nag-focus ka ba sa business mo? Baka nag-chismis ka. Ayan, grabe no? Grabe naman chismis. Nandun talaga yung chismis ko. Hindi naman mawala yung chismis. Oo. Pero pwede namang ipag-chismis yung about business. O, di ba? Kasi pag i-chismis mo yung about negative or chismis yung kapitbahay mo, maubos yung oras mo. Pag chismis mo yung mga nagmamarites, maubos yung oras mo. Hala, may goal pala ako. 'Di ba? May goal pala ako kaya focus muna ako ngayon. Ngayon, i-focus ka na palagi. You cannot serve two masters in the same time. Kung ano yung ibig sabihin yan? Dito ka na, nandito ka na sa agency, nandito ka na sa business, sa your online system, huwag ka nang mag-focus sa ibang community, sa ibang team. Baka nag-focus ka doon. O, pwede kang makukuha lang ng idea, pero dito ka mag-focus sa community natin. Alright? Wala ka bang tiwala? Sinabi ko ngayon, naniwala ka ba? Believe. I believe. Nagsabi ka ba? I believe in your online system. O, di ba? So, dito, maniwala ka. So, huwag kang mag-focus sa iba. Alright? So, ganun lang siya. Pag nakapokus ka kasi, parang ano ba, parang pag nakapokus ka, parang hindi mo makikita yung mga negative side sa gilid-gilid. Diretso yung tingin mo. 'Di ba? Diretso yung tingin mo. Kaya pag nakapokus ka, target talaga. 'Di ba? Ganun lang siya. So, yan. Set goals. Always do the basic. So, alam mo naman siguro yung basic, ano? Basic. Yung prospecting, inviting, closing, and follow-up. So, siyempre, sa business natin, nagpo-focus ka kung ano yung gagawin mo. Kailangan talaga yung basic na gagawin mo. Kasi wala namang ibang gagawin mo kundi itong basic nito. Ano yung basic? Itong pagpo-prospecting. O, ikaw ba'y nang prospecting? O, ikaw ba'y kumuusap ng tao? 'Di ba? Siyempre, sa pag-prospecting, marami yun.
Pwedeng sa field, yung ginawa kanina, pwedeng sa online. Yun ang magpo-prospecting. Ang paghanap ng prospect is nasa social media, sobrang dami. Tama? Sa Facebook, TikTok, 'di ba? Instagram. Ayun, TikTok pa lang hindi mo na maubos-ubos eh. Reels, hindi mo maubos-ubos, lalo na pag mag-viral ka. Hindi mo maubos-ubos yung prospect. Kaya pag na-prospect ka, huwag mo sabihin na nauubos na yung friend ko, prospect ko. Kasi never pa po yung nauubos. Wala pong mga naging successful na naubos na yung prospect. Yun nga, yung naubos na yung 18 years old, halimbawa, 18 years old, araw-araw yata may mag-birthday. Yun, araw, at saka taon-taon may mag-graduate. Ganun. So, sobrang dami po talaga ng prospects. So, hindi po yan mauubos. So, kapag nag-prospecting ka, siyempre, invite mo. Dalhin mo to sa system natin, imbitahin mo, sharean mo ng video, di ba? Sharean mo ng video presentation para papasok, para mag-enroll. Pag nag-enroll, siyempre, step by step ang process nun na papasok mo sa ating system. Doon mo siya ma-invite. Kailangan mapanood mo ng video guide, yung video presentation natin para mag-enroll. Doon po yung mag-invite. Hindi naman kailangan na mag-invite ka. Hindi na kailangan na personal na kumbaga, hindi na kailangan ba na ikaw pa yung mag-present, di ba? Kasi meron na po tayong video presentation. Dito sa presenting, hindi na kailangan na ikaw at lalabas pa yung mga related ng mo sa liig mo. Hindi na. Wala kang tiwala diyan sa video na yan. Ang dami ng may mga yumaman na, ang dami ng kumikita ng malaki diyan sa video na yan eh. O, di ba? Close deal. Ilan yung na-close deal mo sa araw-araw? Di ba? Dapat may ma-close deal at saka ipapollow up. Para pag once na may ma-close deal ka, may mga ipapollow up ka. Kasi pag wala kang ipapollow up, ibig sabihin, wala kang na-close deal. Di ba? Pag wala kang na-close deal, wala kang napasintahan. Pag wala kang napasintahan, hindi ka nag-invite. Pag hindi ka nag-invite, wala kang prospects. Hindi ka naganap ng prospects. Okay? So, pag nagawa mo itong lahat, sigurado, sigurado at sigurado may mag-enroll, may kikita ka. O may mag-enroll, may mag-upgrade. Yan po yung basic. Okay? So, yan po yung pinaka-basic na gagawin mo para kikita ka dito sa business. Yun po yun. Alright. Yan, patapos na po tayo. Yan. Walang shortcut to success. Yan. Walang shortcut sa success. Hindi sapat ang training lang. Kailangan i-apply what you learn. Stay focused. Your dreams will surely turn into reality. So, pag once na ikaw is ginagawa mo itong business, siyempre may process yan. Hindi, walang success nga. Walang success na nag-shortcut lang. Sumali ka ngayon, next month or kumikita ng malaki, bukas kumikita ka ng malaki, walang ganun. Ang success po ay mayroong proseso. Okay? Merong proseso. Kaya susundin mo lang talaga yung process na yan. So kung nahirapan ka sa pag-invite, sa pag-present, sa basic, process yan. Kaya nga aralin. Kaya nga may training, tama? So kahit gaano kabagal yung success, kahit gaano ka bagal umusad, di ba? Ang importante nagtuloy-tuloy ka. Hindi ka na-give up para sa pangarap mo. Alright? So, yun lang naman. Tapos na po ako. And thank you so much. Grabe, no? So, ang bilis ko lang training. Ang bilis ko lang nag-training ng ganito, no? Ang dami pa. Sobrang dami pa po yung training na to. Hindi pa to. Parang nangalahati pa lang. Okay, nangalahati pa lang ng training na to. Pero ang bilis kong na-deliver. Binilisan ko. Mabilis ba? So, I hope na may natutunan, no? At siyempre, dapat may mai-apply. So, again, this is your host, Michael Papa, na nagsabing, God be the glory. Back to you,